Alam nyo ba, yung lalaking yan, isa lang siyang vlogger. Nagsimula lang siya sa simpleng YouTube hobby. Pagdadive sa ilog ba, yung mga ganong klaseng hobby. Pero habang nagva-vlog lang siya, may nakita siyang isang bagay sa ilalim ng tubig. Isang bagay na nagpatigil ng buong internet. Siya, si Jared Leishek. Isa siyang adventurer at YouTuber na kalaunan ay naging real-life investigator. Noong una, ang content niya lang ay simpleng river treasure hunting gamit ang GoPro at magnet. Naghahanap lang siya ng kung anong kakaibang mga bagay sa ilalim ng ilog. Cellphone, relo, minsan, baril. Wala sa plano niya na maging crime solver. Pero isang araw, habang nagfi-film ng isang ilog sa Oregon, may napansin siya sa comment section. Kasi nga, ongoing yung live stream niya, diba? Sabi ko sa inyo. Sabi dun sa comment, "Hey Jared, baka pwedeng i-check mo itong eryang to. May nawawala kasi kaming kaibigan. Kasama yung sasakyan niya." Ganun. At doon nagsimula ang lahat. Naisip ni Jared, paano kung totoo to? So nag-research siya. Nakita niya na marami talagang unsolved missing person cases sa US. Mga taong naglaho kasama ang kanilang mga sasakyan. Mga tipong last seen driving near the river or lakes. Parang ganoon ba? So gamit ang side scan sonar niya, yung isang device na kayang makita ang hugis ng mga bagay sa ilalim ng tubig. Kasama ang team niya, sinubukan nilang i-scan ang isang ilog kung saan huling nakita ang nawawalang tao, o base dun sa comment o message na nag-PM sa kanya, diba? At doon, nakita nila isang malaking shadows sa ilalim ng tubig. Mukhang kotse. Tahimik silang lumusong. Habang nagre-record ng vlog, maririnig mo pa yung paghinga ni Jared sa scuba tank niya. Nakamaskara siya, yung scuba tank. Paglapit niya sa bintana ng sasakyan, may nakita siyang skeletal remains. At yung skeleton remains na yon ay si Timothy Robinson, na nawawala ng mahigit 20 years na. At dahil sa video ni Jared, natagpuan sa wakas ang kotse at bangkay ni Timothy. Hindi makapaniwala ang mga pulis. Hindi lang dahil sa tagal ng kaso, kundi dahil isang YouTuber ang nakahanap. Hindi investigador, hindi detective, kundi isang content creator na may camera at curiosity. Pagkalipas ng ilang araw, pumutok sa balita. CNN, New York Times, Fox News, ABS-CBN, lahat nag-cover. Millions of views, hundreds of families sending message. At sa bawat bagong mensahe, may bagong kwento na pagkawala. Doon nabuo ang Adventures with Purpose. Meron sa YouTube channel yan, search nyo lang. Isang volunteer diving team na ang layunin ay tumulong sa paghahanap ng mga nawawalang tao gamit ang sonar at scuba diving. Wala silang bayad, wala silang sweldo, pero alam naman natin, kumikita ka sa pag-upload ng videos, di ba? So ang gamit lang nila ang pondo ay donations at YouTube revenue, di ba? Sa bawat biyahe. Isipin mo, naglalakbay sila sa buong Amerika. Bit-bit ang mga kagamitan, van, bangka, cameras, mga iba't iba pang scuba diving equipments para lang maghanap ng mga taong nawawala. At hindi lang isa o dalawa ang natulungan nila. More than 20 cold cases ang natulungan nilang mairesolba. Mga nawawalang estudyante, matatanda, at mag-asawang naglaho ng walang trace, di ba? Sa bawat dive, may drama, may tensyon, at minsan may luha.
Kasi sa bawat kotse na may iaangat nila o anumang ebidensya na galing sa mga ilog na dinadive nila, madalas may bangkay sa loob. Pero sa bawat katawan na natatagpuan nila, may pamilya namang nakakahinga ulit ng maluwag. Lahat ng dive nila nakafilm, syempre. Hindi para lang sa clout, kundi para ipakita sa publiko kung paano nila mahanap ang mga nawawala. Kung bawat beep ng sonar, bawat pag-angat ng sasakyan mula sa tubig, bawat pagyakap ng mga pamilya, dokumentado. At yung transparency na yon ang dahilan kung bakit sobrang tumatak sila sa mga tao. Mula sa simpleng hobby naging movement. Yung mga viewers nagbibigay ng tips at clues, kaya naging mas mabilis ang bawat operasyon. Lahat ng ito dahil lang sa curiosity ng isang YouTuber/vlogger. Pero gaya ng karamihan sa mga kwento ng viral fame, dumating din ang madilim na yugto ng kanyang buhay. Si Jared. Noong 2022 kasi, may lumabas na aligasyon laban sa kanya mismo. Seryoso. Kaso. At habang ongoing pa ang investigasyon, biglang natigil ang operasyon ng Adventures with Purpose. Hindi ko na lang babanggitin kung bakit, kasi hindi naman tungkol doon ang video na to. Anyway, ang ibang miyembro ng grupo hindi ko na lang din babanggitin. Umalis at gumawa sila ng sarili-sarili nilang search and rescue team. Sinabi nila na gusto nilang ipagpatuloy ang mga misyon hiwalay kay Jared. At sa kabila ng kontrobersya, marami pa rin ang mga dating miyembro ang tuloy-tuloy ang trabaho o sa mga gawaing ganun, hobby. Tawagin na lang natin hobby. Gumagawa ng videos at tumutulong pa rin sa mga kaso ng mga nawawala. Hanggang ngayon, may mga bagong divers at YouTube channels na inspired ng Adventures with Purpose. Madami dyan. Mga namimingwit gamit ng magnet. May mga lumitaw na bagong grupo. Hindi ko na lang din babanggitin. Basta madami dyan sa YouTube. Lahat sila ginamit ang pare-parehong formula. Combination ng YouTube, Sonar Tech, at public collaboration with magnet. At totoo, kung tutusin, hindi lang views ang dala ng ganitong content. May tunay na epekto sa totoong buhay. Kasi sa bawat missing person na natatagpuan, may pamilya na natatapos ang paghihintay. Isang nanay ang nagsabi sa interview, di na lang natin babanggitin ulit, walang araw daw na lumipas na hindi niya inisip kung nasan ang anak niya. Ngayon, dahil sa tulong ng mga ganitong content, ay at least nagkaroon siya ng ginhawa sa loob niya. Nakakatindig balahibo, di ba? Yung simpleng GoPro vlogger naging tulay para sa hustisya. At kung tatanungin mo ngayon si Jared kung bakit niya ito ginawa o ginagawa pa rin, simple lang daw, because somebody has to. Hindi siya detective, hindi siya pulis. Isa lang siyang taong may scuba gear, camera at malasakit. Kaya minsan sa panahon ng mga clickbait at fake news, nakakatuwang isipin na may mga tao pa rin gumagamit ng internet, hindi lang para sumikat, kundi para tumulong makamit ang hustisya. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Dilaw na Kandila, Pinoy Horror Comics. At ako, si Sir Sig. Kung gusto niyo ng mga ganitong usapan, madami kami dyan sa YouTube channel namin. Saka dito sa Facebook, nagpo-post kami araw-araw. Madami kaming klase ng niche. Madami kaming klaseng ina-upload na klaseng horror story. Search nyo na lang. O i-browse nyo ang aming channel. Hanggang sa muli, kita-kits sa next video.